Umalis ka na. Ang tatlong salitang yon, malamig, matigas, walang bakas ng kahit anong emosyon, binitawan ni Daniel Montenegro na parang nagtatapon lang ng basura. Napatingin si Grace sa kanya, hindi makapaniwala. Ang mga labi niya'y bahagyang nakaawang, naghahanap ng salitang hindi lumalabas. Po? Isang pakiusap, isang tanong na umaasang baka nagkamali lang siya ng dinig. Sa gilid ni Daniel, nakatayo si Vanessa, isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Hindi inulit ni Daniel ang sinabi niya. Sa halip, itinulak niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng mamahaling lamesang kahoy. Sa tabi nito, isang litrato. Kunin mo yan, utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Bonus mo, at huwag ka nang magpapakita pa sa pamamahay na to. Parang may pumunit sa dibdib ni Grace. Ang kanyang mga mata ay napako sa litrato. Malabo ito, kuha mula sa malayo. Siya, nakikipag-usap sa isang lalaki sa isang kanto. Ang lalaking sinisingil siya sa utang ng kanyang pamilya. Pero sa mata ng iba, sa mata ni Daniel, ano ang itsura nito? Isang lihim na pakikipagtagpo, isang kataksilan. Nagsimulang umugong ang kanyang mga tainga. Ang buong paligid ay tila umikot. Ang lahat ng sakripisyo niya. Ang mga gabing walang tulog, para lang alagaan ang mga batang minahal na niya na parang tunay na mga anak. Ang lahat ng pagtitimpi sa masakit na salita ni Doña Victoria at sa mga patutsada ni Vanessa. Para sa wala. Bakit? Saan ako nagkamali? Hindi niya kayang magsalita. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Para saan pa? Ang hatol ay naibigay na. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Hindi niya kinuha ang sobre. Hindi niya tinignan ang litrato. Ang tanging gusto niya ay makaalis sa lugar na yon bago pa tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nang malapit na siya sa malaking pinto, isang maliit na boses ang pumunit sa nakabibinging katahimikan. Mommy G! Si Sofia, ang bunso. Nakita niya itong tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga maliliit nitong braso ay nakaunat. Napatigil si Grace. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang yumuko at yakapin ang bata. Ngunit nang masulyapan niya ang matigas na anyo ni Daniel mula sa gilid ng kanyang mga mata, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata, sa halip, ay napadpad sa isang maliit na paso sa may bintana. Ang cactus na magkasama nilang itinanim ni Sofia. May maliit na usbong na ito ng bulaklak, isang pangako ng ganda na hindi na niya makikitang mamukadkad. Pinilit niyang humakbang muli. Palabas, palayo. Nang marinig niya ang malakas na kalabog ng nagsarang pinto sa kanyang likuran, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Mainit, mapait. At kasabay ng pag-agos nito, narinig niya ang desperadong sigaw ni Sofia mula sa loob ng mansyon. Isang sigaw na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mommy G, huwag mo kaming iwan, ang yak ni Sofia. Umalingaw-ngaw yon sa isip ni Grace hanggang sa natabunan nito ang ingay ng kasalukuyan at dinala siya pabalik sa simula ng lahat. 3 buwan na ang nakalipas. Isang simula na isinilang mula sa desperasyon. Hawak-hawak niya ang kanyang lumang cellphone, nakadikit sa kanyang tainga, habang ang kabilang kamay ay walang tigil sa pagpupunas ng sahig sa isang maliit na opisina. Amoy floor wax at pagod. Nay, huwag na po kayong mag-alala, sabi niya sa kausap. Pilit pinapasigla ang boses para itago ang sariling pagod at kaba. Makakahanap po ako ng paraan. Ibabalik natin ang isinangla nating lupa. Sa kabilang linya, narinig niya ang buntong hininga ng kanyang ina. Anak, mahirap yan. Malaking pera ang kailangan. Baka dapat tanggapin na lang natin. Hindi, Nay. Mabilis na putol ni Grace. Utang na loob.
Iyon ang salitang bumibigat sa kanyang dibdib. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito sa Maynila. Kasalanan ng Montenegro Holdings kung bakit tayo nagkaganito. Hindi tayo susuko, pangako, nay, gagawa ako ng paraan. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa isang tabi. Ang bigat sa kanyang puso ay mas mabigat pa kaysa sa balde ng tubig na dala niya. Paano? Sa kakarampot na kinikita niya bilang janitor, kulang pa para sa sarili niyang pangangailangan. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Nagbabaka sakaling may mahanap na part-time job online. At doon niya nakita, isang ad na tila hulog ng langit. Wanted? Nanny for 5 children. Must be patient, resilient, high salary, accommodation included. Apply at the Montenegro residence. Ang pangalan, Montenegro, isang kumpas ng tadhana na may kasamang pait. Pero ang nakasulat na sahod, 10 beses na mas malaki sa kinikita niya. Sapat para mabayaran ang utang at makapagpatuloy siya sa pag-aaral ng psychology. Kinabukasan, dala ang isang manipis na folder at isang pusong puno ng kaba at determinasyon. Tumayo siya sa harap ng isang dambuhalang gate. Ang Montenegro residence, ang unang pumasok sa isip niya ay para itong palasyo. Ngunit nang pagbuksan siya ng pinto, ang sumalubong sa kanya ay hindi katahimikan, kundi isang magulong kaharian. 2 batang babae, kambal, marahil, ay masayang nag-drawing ng krayon sa isang pader na may painting na mukhang mas mahal pa sa bahay nila sa probinsya. Isang kasambahay ang humahangos na sumisigaw ng kanilang pangalan. Mula sa itaas, isang malakas na kalabog ng pinto ang narinig na sinundan ng nakabibinging katahimikan. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Daniel Montenegro. Hindi siya mukhang bilyonaryo. Mukha siyang isang amang pagod na pagod at malapit ng sumuko. May gusot ang kanyang mamahaling damit at ang kanyang buhok ay tila ilang beses na niyang sinabunutan. "Ikaw si Grace Reyes?" Tanong niya. Ang boses ay walang sigla. "Opo, sir." "Kaya mo ba to?" Tanong niya. Ikinumpas ang kamay sa buong paligid. Ang huling nani, 2 araw lang ang tinagal. Sumisigaw na umalis. Ang isa bago siya. 1 araw lang. Umiiyak. Tinitigan ni Grace ang lahat. Ang gulo. Ang lungkot na nakatago sa bawat sulok ng mansyon. Ang mga batang sugatan ang puso. "Hindi po ako takot sa kanila." Mahinang sagot ni Grace, pero puno ng katiyakan. "Takot po akong hindi sila maintindihan." Napatigil si Daniel. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Grace, hindi bilang isang aplikante, kundi bilang isang tao. May nakita siya sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya nakita sa 37 aplikante bago siya. Huminga siya ng malalim. "Okay, you're hired. Magsimula ka na bukas." Isang maliit na nangiti na puno ng pag-asa ang unti-unting namuo sa mga labi ni Grace. Sa wakas, isang simula. Ngunit ang kamanangiting iyon ay agad na naglaho ng isang matangkad at eleganteng babae ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Ang kanyang tindig ay malamig at ang kanyang mga mata ay matalas na sumuri kay Grace mula ulo hanggang paa. Si Doña Victoria, ang ina ni Daniel. "Ito na ba yon, Daniel, ang bago?" Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin kay Grace. May bahid ng pangmamaliit sa kanyang boses. Hindi pinansin ni Doña Victoria ang anak. Lumapit siya kay Grace. Tiningnan niya ang simpleng bestida nito, ang mumurahing sapatos. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. "Tingnan natin kung gaano kakatagal-tatagal dito, muchacha." Hindi siya humawak ng walis. Hindi siya nag-ayos ng mga nagkalat na laruan. Sa loob ng 2 araw, ang tanging ginawa ni Grace ay umupo sa isang sulok ng malawak na sala at magmasid. Pinanood niya ang 5 magkakapatid na parang pinapanood ang isang bagyo. Nakita niya kung paano nagiging sentro ng kaguluhan ang kambal na sina Lara at Lana.
Nakikita niya kung paano laging nakakandado sa kanyang kwarto si Zoe, ang panganay. Nakita niya kung paanong si Sofia ay palaging may dalang manika na kinakausap niya na parang totoong tao. Sila ay hindi isang pamilya. Sila ay 5 maliliit na islang may sari-sariling pader na itinayo sa paligid. Pero ang pinakapumukaw sa atensyon ni Grace ay si Maya. Ang pangatlo. Si Maya ay laging mag-isa sa kanyang kwarto. Ang mundo niya ay gawa sa papel at itim na lapis. Gumuguhit siya ng mga puno na walang dahon, mga bahay na walang bintana, at mga taong walang muka. Lahat itim at puti. Sa ikatlong araw, hindi pa rin siya naglinis. Sa halip lumabas si Grace at bumili ng isang bagay. Kumatok siya sa pinto ni Maya. Walang sumagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makapasok ang kanyang kamay. Inilapag niya sa sahig, sa tapat mismo ng pinto, ang isang kahon ng colored pencils. Bago at kumpleto ang mga kulay. Pagkatapos, isinara niya ang pinto at umalis ng walang imik. Kinahaponan, dumating si Vanessa. Naglalakad na parang reyna sa loob ng mansyon. Nakita niya si Grace na tahimik na nagbabasa ng libro sa sala. You. Tinawag siya ni Vanessa na parang tumatawag ng aso. Tinaasan niya ito ng kilay. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka nagtatrabaho? Nag-oobserba po, ma'am. Magalang na sagot ni Grace. Observing? Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Vanessa. You're paid to be a nanny, not a psychologist. Kuhanan mo ako ng juice, ice cold, at bilisan mo. Sumunod si Grace nang walang reklamo. Habang nasa kusina siya, narinig niya si Vanessa na may kausap sa telepono. Of course, tita. Sabi nito, malamang ay si Doña Victoria ang kausap. I'm watching her. She looks lazy and incompetent. Don't worry. Ayusin ko to. Nang bumalik si Grace dala ang juice, nginisian lang siya ni Vanessa na parang walang nangyari. Bago matulog ng gabing iyon, sinilip ni Grace ang kwarto ni Maya. Nakita niya ang kahon ng colored pencils sa parehong lugar kung saan niya ito iniwan. Hindi ginalaw. Napabuntong hininga na lang siya. Ngunit kinabukasan, habang pinupulot niya ang mga papel ng drawing na itinapon ni Maya sa basurahan, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa isang papel, sa gitna ng isang pamilyang walang mukha at isang bahay na walang bintana, may isang guhit, isang manipis, halos hindi makitang guhit na kulay pula. Parang isang maliit na sinulid ng pag-asa. Napangiti si Grace, pero ang nangiting iyon ay biglang napawi nang mapadaan siya sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses ni Vanessa sa loob. May kausap na naman sa telepono. Iba ang tono nito ngayon. Seryoso. Mahina. Don't worry, bulong ni Vanessa. May plano ako. Hindi magtatagal ang babaeng yan dito. Isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan ng hardin. Napatakbo si Grace palabas at nakita niya si Sofia ang bunso na nakaupo sa damuhan at humahagulgol. Nadapa ito at may maliit na galos sa tuhod. Hindi ito malala, ngunit para sa isang batang uhaw sa kalinga, sapat na ito para gumuho ang kanyang mundo. Ang ibang mga yaya ay marahil nataranta na o sinigawan ang bata na tumahimik. Ngunit hindi si Grace. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Sofia. Hindi niya agad pinansin ang sugat. Tinitigan niya ang umiiyak na mukha ng bata. Shh! Tahan na! Mahinahon niyang sabi. Alam mo ba, ang mga bulaklak, minsan nadadapa din sila kapag malakas ang hangin. Napatigil sa pag-iyak si Sofia, napalitan ng pagsinghot. Tumingin siya kay Grace, naguguluhan. Kumuha si Grace ng isang maliit na bulaklak na nahulog sa lupa. Tingnan mo, sabi niya habang pinapakita ito kay Sofia. Nasaktan siya, pero hindi siya umiiyak kasi alam niyang pagkatapos ng hangin, sisikat ulit ang araw at tatayo ulit siya ng mas matatag. Habang nagsasalita, kumuha si Grace ng first aid kit at sa sobrang hinahon at ingat, nilinisan niya ang sugat at nilagyan ng band-aid na may cute
na cartoon character. Hindi man lang umangal si Sofia. Nakatitig lang ito sa kanya, sa kanyang mga matang puno ng pag-aalaga. Nang matapos si Grace, tiningnan niya si Sofia at ngumiti. Ayan, katulad ka na ng bulaklak, matapang. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Sofia kay Grace. Isang maliit, mahiyain, ngunit totoong nangiti. Sakto namang dumating si Daniel mula sa trabaho. Huminto siya sa may pinto ng hardin, handa nang salubungin ang karaniwang gulo. Ngunit ang nakita niya ay isang eksenang matagal na niyang hindi nakikita. Ang kanyang bunsong anak, nakangiti. Isang tunay, masayang nangiti. At sa tabi nito, si Grace, na nakangiti rin pabalik. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa puso ni Daniel. Isang init. Dahan-dahang lumapit si Grace kay Sofia. Sofia, andyan na si Papa. Bulong niya. Mag-bless ka. Nag-alinlangan si Sofia. Tumingin siya sa kanyang ama, na para bang isang estranghero. Ngunit tumango si Grace, nagbibigay ng lakas ng loob. Dahan-dahan, lumakad si Sofia palapit kay Daniel, kinuha ang malaki nitong kamay at dinala ito sa kanyang noo. Pagmamano, parang may kuryenteng dumaloy kay Daniel. Kailan pa huli siyang nakaramdam nito? Ang simpleng paggalang na ito, ang simpleng koneksyon na ito, tila ba taon na ang lumipas? Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Grace. At sa mga matang yon, wala siyang nakitang pagmamalaki. Ang nakita niya ay pag-unawa. Ngumiti si Daniel. Isang bihirang, halos kinalimutan ng nangiti. Isang nangiti ng pasasalamat. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Danny, darling. Dumating si Vanessa. Dala ang kanyang matamis, ngunit pekeng ngiti. Danny, darling, andito ka na pala. Lumapit siya para humalik sa pisngi ni Daniel. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok pa rin kay Grace. Sinundan ni Vanessa ang tingin niya. Nakita niya ang yaya. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ni Daniel. Ang ngiti sa mga labi ni Vanessa ay unti-unting naglaho, na parang isang bulaklak na biglang nalanta. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Daniel patungo kay Grace, at sa isang iglap, ang init sa hardin ay tila biglang nanlamig. Tinitigan niya si Grace hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang kalaban. Isang balakid na kailangang alisin, walang salitang binitawan. Ngunit sa tingin na iyon, isang digmaan ang tahimik na idineklara. Kinabukasan, ang mansyon ay napuno ng tensyon. May isang malaking board meeting si Daniel para sa isang proyektong kritikal at hindi niya mahanap ang isang folder ng mga dokumento na naglalaman ng mga blueprint. Grace! Sigaw niya mula sa kanyang study. Ang boses ay puno ng iritasyon. Dali-daling pumasok si Grace. Po, sir. Nasaan ang mga dokumento para sa San Mateo Project? Ang asul na folder. Alam mong kailangan ko yun ngayon. Nandito lang po yun sa ibabaw ng mesa niyo, sir. Kaaayos ko lang po kaninang umaga. Mahinahong sagot ni Grace habang tinutulungan itong maghanap sa nagkalat na mga papel. Pero wala. Halos baliktarin na nila ang buong silid, ngunit ang folder ay tila naglaho na parang bula. Ang bawat segundong lumilipas ay nagdadagdag sa inis ni Daniel. Paano ito mawawala? Halos pabulong na sabi ni Daniel sa sarili, sabay sa bunot sa buhok. Maya-maya, hinarap niya si Grace. Ang mga mata ay nanlilisik. Kasasabi ko lang sa'yo kagabi na ihanda mo to. How could you be so careless? Alam mo ba kung gaano kaimportante ang meeting na to? Natigilan si Grace. Ang mga salita ay tumusok sa kanya na parang mga karayom. Pero sir, sigurado po akong inilagay ko dito. Sigurado? Putol ni Daniel. Malapit na akong malate. Kung masira ang deal na to dahil sa kapabayaan mo, hindi na niya tinapos ang sasabihin. Kinuha niya ang kanyang briefcase at padabog na umalis. Naiwan si Grace sa gitna ng study, nakatayo at parang napako. Pumasok si Vanessa, may dalang isang tasa ng tsaa,
na may ngiti ng pekeng pag-aalala. Oh my God! Anong nangyari? I heard shouting. Nang makita niya ang gulo, lalo siyang umarte na nagulat. Hayaan mo, tutulungan kitang maghanap. Ilang minuto lang ang lumipas, kinuha ni Vanessa ang isang makapal na libro mula sa estante. Ano to? At mula sa loob ng libro, kinuha niya ang nawawalang asul na folder. Oh, it's here! Paano naman to napunta dito? Tumingin siya kay Grace na may halong pagtataka at awa. Nang bumalik si Daniel ng gabing iyon, pagod at iritado pa rin, ipinakita ni Vanessa ang folder. Ang paghingi ng tawad ni Daniel kay Grace ay malamig at pilit. Sorry for earlier, sabi niya. Hindi man lang tumitingin sa mga mata ni Grace. Just be more careful next time. Ang binhing duda ay naitanim na. Pumunta si Grace sa kusina para uminom ng tubig. Nang walang nakatingin, ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig habang hawak ang baso. Huminga siya ng malalim, pilit nilulunok ang pakiramdam ng inhustisya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Grace! Isang magaspang na boses ng lalaki ang narinig niya. Walang pagbati. Walang hello. Nasaan na ang bayad? Huwag mo kaming tinatakbuhan. 1 linggo na lang ang palugit mo. Nanlamig ang buong katawan ni Grace. Sandali lang po. Naghahanap pa po ako ng paraan. Wala akong pakialam sa mga paraan mo. Magbayad ka. At ang tawag ay biglang pinatay. Sa itaas ng hagdanan, sa dilim, nakatayo si Doña Victoria. Papunta sana siya sa kusina, ngunit narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Hindi niya narinig ang buong konteksto. Ngunit sapat na ang narinig niya, isang babaeng may kahina-hinalang kausap tungkol sa pera. Mamaya, nang makita niyang mag-isa ang anak sa sala, lumapit siya. Sinabi ko na sa'yo, Daniel. Mahinahon ngunit may bigat ang kanyang sabi. Hindi mo kilala ang tunay na pagkatao ng babaeng yan. Ang mga salita ni Doña Victoria ay nag-iwan ng lason sa isipan ni Daniel. Ngunit ang lason na yon ay unti-unting nawawala sa tuwing nakikita niya ang maliliit na pagbabago sa loob ng mansyon. Isang hapon, nakita niya ang kambal na sina Lara at Lana na hindi nag-aaway sa isang laruan. Sa halip, magkatabi silang nakaupo sa sahig. Tinuturuan ni Grace kung paano gumawa ng mga hayop gamit ang papel. Narinig niya ang mahinang tawanan nila, isang tunog na matagal nang nawala sa tahanang iyon. Ang sikreto, bulong ni Grace sa kambal, ay hindi sa kung gaano kabilis ang pagtupi. Nasa kung paano kayo nagtutulungan. Lihim na napangiti si Daniel. Samantala, ang isipan ni Doña Victoria ay hindi mapakali. Hindi niya matanggap na isang simpleng muchacha ang nakakagawa ng mga bagay na hindi nagawa ng pera at kapangyarihan. Pakiramdam niya, may mali. May isang bagay na hindi niya nakikita. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang matagal na nilang abogado. Attorney de la Cruz, sabi niya. Ang boses ay seryoso at hindi nag-aalinlangan. I want a complete background check on a certain Grace Reyes mula sa probinsya. I want to know everything. Her family, her history, lalo na ang anumang utang o problema sa pera. Make it fast and discreet. Habang ang investigasyon ay tahimik na isinasagawa, patuloy na gumagawa ng maliliit na himala si Grace. Dinalhan niya ng mainit na tsokolate si Zoe sa kwarto nito. Gaya ng dati, hindi siya pinagbuksan. Ngunit sa halip na umalis, iniwan ni Grace ang tasa sa labas ng pinto. Para sa'yo to, Zoe, sabi niya sa nakasarang pinto. Alam kong mahilig dito ang mami mo. Kinwento niya sa akin noon. Isang kasinungalingan, isang hula, ngunit umpekto ito. Pagbalik ni Grace pagkatapos ng 1 oras, wala na ang tasa. Si Daniel, na lalong naguguluhan sa pagitan ng babala ng kanyang ina at sa mga nakikita ng sarili niyang mga mata, ay nagpasya. Kailangan niyang malaman kung sino talaga si Grace, pero hindi sa paraan ng kanyang ina. Kakausapin niya ito, direkta. Kinagabihan,
Hinanap niya si Grace. Nakita niya ito sa hardin. Dinidiligan ang mga halaman. Grace, simula niya. Lumingon si Grace. Nagulat. Sir, gusto ko lang magpasalamat. Sa lahat. Isang simpleng ngiti ang isinukli ni Grace. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Daniel hindi lang ang isang yaya, kundi isang babaeng may kakaibang lakas at kabutihan. Biglang tumunog ang telepono ni Doña Victoria sa loob ng bahay. Naputo lang sandali. Hello, attorney? Sagot ni Doña Victoria, pumunta sa isang sulok kung saan walang makakarinig. Doña Victoria, I have the results of the investigation. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay seryoso. May kakaiba. And? Walang pasensyang tanong ng matanda. May utang ba? May tinatagong krim. Wala po, Donya. Malinis po ang record ng pamilya. May pag-aalinlangan sa boses ng abogado. Pero may isa po akong nalaman. Isang bagay na sa tingin ko'y kailangan ninyong malaman kaagad. Ano yon? Sabihin mo na. Huminga ng malalim ang abogado bago magsalita. Doña Victoria, ang pamilya Reyes, sila po ang pamilyang nakatira sa lupain na kinuha ng Montenegro Holdings para sa San Mateo Project. 10 taon na ang nakakaraan. Parang isang baldeng may yelo ang ibinuhos kay Doña Victoria. Nanhalamig ang kanyang mga kamay. Ang pamilya Reyes, ang San Mateo Project. Isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng kanilang kumpanya na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi ito nagkataon lang. Imposible. Ang babaeng ito, si Grace, ay hindi isang ordinaryong probinsyana na naghahanap ng trabaho. Siya ay isang ahas, isang kaaway na nagpanggap na tupa para makapasok sa kanilang bakuran. Paghihiganti. Iyon ang salitang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang bawat kilos ni Grace ay nagkaroon ng ibang kahulugan sa mata ni Doña Victoria. Kinabukasan, nakita niya si Grace na tinutulungan si Maya sa assignment nito sa math. Ang dating nakikita niyang kabaitan ay isa na ngayong kalkuladong paraan para makuha ang tiwala ng pinakamahina sa magkakapatid. Nang makita niyang nginitian ni Grace si Daniel, hindi na yun isang simpleng ngiti. Isa na yung pangaakit, isang sandata. Mula sa may hagdanan, nakita ni Zoe ang kanyang lola na nakatitig kay Grace. Ang anyo ni Doña Victoria ay kakaiba. Hindi lang ito ang karaniwang pagmamataas o pagkainis. Ngayon, ang mga mata nito ay puno ng matinding galit at isang bagay na hindi pa nakikita ni Zoe dati sa kanyang lola. Takot. Alam ni Doña Victoria na hindi niya pwedeng sabihin kay Daniel ang buong katotohanan. Iyon ay pag-amin sa isang kasalanan ng pamilya, isang kahinaan, kaya't ginamit niya ang ibang paraan. Ang paraan na pinakasanay siya, manipulasyon. Hinanap niya ang anak sa study nito. Daniel, malumanay niyang sabi, alam kong masaya ka sa mga nangyayari ngayon sa mga bata. Pero, hindi ka ba nagtataka? Nagtataka saan, ma? Tanong ni Daniel. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Masyadong perpekto, masyadong mabilis. Lumapit si Doña Victoria. Ang boses ay tila isang bulong na may lason. Hindi mo alam kung saan talaga nanggaling ang babaeng yan. Ang pamilya niya, ang mga problema niya sa pera. Paano kung ang lahat ng ito ay isang palabas lang? Sa wakas, tumingin si Daniel sa ina. What are you trying to say? I'm trying to say that you've been hurt before, Daniel. Isabella's death made you vulnerable. Sinamantala niya ang kalungkutan sa mga mata ng anak. Ang pamilyang ito, ang yaman natin, ay kailangan ng proteksyon. Baka ang kabaitang nakikita mo ay isang maskara lang para sa mas malalim na intensyon. Hindi sumagot si Daniel, pero ang binhi ng duda na itinanim ni Vanessa ay muling diniligan ng kanyang ina. Nagsimula itong sumibol. Pakiramdam ni Doña Victoria,
Hindi sapat ang mga salita. Kailangan niyang kumilos. Kinagabihan, nakita niyang mag-isa si Grace sa kusina. Naghuhugas ng mga pinggan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga sapatos ay hindi lumilikha ng kahit anong ingay sa mamahaling sahig. Naramdaman ni Grace ang presensya niya at lumingon. Bahagyang nagulat. Doña Victoria, gabi na po. Hindi ngumiti ang matanda. Tinitigan niya si Grace ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang kutsilyo. Alam ko kung bakit ka nandito, sabi niya sa isang malamig at mababang boses. Napakunot ang noo ni Grace. Po? Hindi ko po maintindihan. Huwag ka nang magpanggap, patuloy ni Doña Victoria. Bawat salita ay may bigat. Alam ko ang tungkol sa pamilya mo. Alam ko ang tungkol sa San Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Grace, puno ng pagkalito at takot. Paano? At sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay. Ang mga salita ni Doña Victoria ay parang bombang sumabog sa mundo ni Grace. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain na parang wala siyang narinig. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ng pagkalito at takot ang namumuo. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Alam niya lang, nasa mas malaking panganib siya ngayon. Naramdaman ni Vanessa ang pagbabago ng ihip ng hangin. Nakita niya ang bagong sibol na takot at pagdududa sa mga mata ni Daniel tuwing tinitingnan nito si Grace. Naramdaman niya ang suporta ni Doña Victoria. Oras na. Ito na ang tamang panahon para sa huling patibong. Kinontak ni Vanessa ang lalaking tumatawag kay Grace para maningil ng utang. Pinangakuan niya ito ng mas malaking pera. Sapat na para bayaran ang prinsipal at ang interes kung gagawin nito ang isang simpleng bagay. Makipagkita ka sa kanya, sabi ni Vanessa sa telepono. Sa isang pampublikong lugar, iabot mo sa kanya ang isang sobre na may lamang pera. Yun lang. Pagkatapos, akin na ang sobre na ibibigay ko sa'yo. Pumayag ang lalaki. Para sa kanya, madaling pera iyon. Nakatanggap ng text si Grace mula sa lalaki. Sinasabing may paunang bayad daw siyang ibibigay para ipakita ang goodwill. Kahit nag-aalangan, pumunta si Grace. Ang pag-asa na mabawasan ang kanilang utang ay mas malakas kaysa sa kanyang kaba. Sa isang coffee shop sa di kalayuan, nagkita sila. Mabilis ang usapan. Inabot ng lalaki ang isang makapal na sobre. Habang inaabot ito ni Grace, isang mabilis na flash ang sumilaw mula sa isang kotse sa kabilang kalsada. Hindi yun nakita ni Grace, pero nakita ni Vanessa. Perpekto. Kinagabihan, sa study ni Daniel, inilatag ni Vanessa ang kanyang alas. Danny, I'm so sorry. Simula niya, ang boses ay puno ng pekengawa at pag-aalala. Ayoko sanang ipakita to sa'yo but I can't let you be a fool. Inilapag niya sa mesa ang isang litrato, ang litratong sisira sa lahat. Si Grace, inaabot ang isang sobre mula sa isang lalaking mukhang brusko at hindi mapagkakatiwalaan. Sino yan? Malamig na tanong ni Daniel. I had her followed, Danny. Pagsisinungaling ni Vanessa. That man, he's a known corporate spy from our rival company. Look. Naglabas siya ng isa pang pekeng dokumento. I think Grace has been selling information about your projects to them. Ang perang kinukuha niya, ipinapadala niya sa pamilya niya para sa, I don't know, investment daw. Ang kwento ni Vanessa ay perpektong akma sa lahat ng lason na itinanim niya at ni Doña Victoria sa isipan ni Daniel. Ang kahina-hinalang tawag sa telepono. Ang mas malalim na intensyon, ang San Mateo. Ang pagiging biktima, ang lahat ay biglang nagkaroon ng madilim na kahulugan. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit, hindi ng isang estranghero, kundi ng taong nagsimula na niyang pagkatiwalaan. Ang sakit ay mas matindi, ang galit ay mas malalim. Nang mga sandaling iyon, hindi na siya ang bilyonaryong CEO. Siya ay isang lalaking nasaktan, isang ama
na natatakot para sa kanyang mga anak, isang biyudo na naramdamang nilapastangan ang alaala ng kanyang asawa sa loob mismo ng kanilang tahanan. Bago pa siya bumaba para harapin si Grace, may kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang drawer. Sa loob nito, isang libro, isang advanced psychology book na balak sana niyang ibigay kay Grace bilang regalo. Isang pagkilala sa talino nito, isinara niya ang kahon. Ang kabaitan sa kanyang puso ay naging bato. At ang sumunod na nangyari ay ang eksenang nagbukas sa lahat. Ang eksenang nagpabagsak sa mundo ni Grace. Nakatayo si Daniel sa sala. Sa tabi niya, si Vanessa. Pumasok si Grace. Tumingin si Daniel sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon, puno ng sakit at pagkasuklam. Umalis ka na. Now. Pagkaalis ni Grace, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon ng mga Montenegro. Hindi ito ang payapang katahimikan. Ito ay ang mabigat, malagkit na katahimikan ng isang puntod. Nawala ang mahinang tawanan ng kambal. Nawala ang tunog ng mga krayola sa papel. Nawala ang pag-asa. Bumalik ang gulo. Ngunit sa ibang paraan. Hindi na ito ang maingay na kaguluhan. Ito ay ang tahimik na pagkasira. Si Sofia ay tumigil magsalita at muling kinausap na lamang ang kanyang manika. Si Maya ay bumalik sa pagguhit ng mga itim na larawan. Ang kambal ay laging magkaaway at si Zoe, hinarap niya ang kanyang ama sa hapagkainan kinagabihan. Walang lumabas na salita mula sa bibig ng mga bata. Si Daniel ay pilit na pinapakita na normal ang lahat. Kumain na kayo, sabi niya. Ang boses ay guwang. Itinulak ni Zoe ang kanyang plato. Ang tunog ng porselana laban sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa silid kainan. Bakit mo siya pinaalis? Tanong ni Zoe. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Zoe, kumain ka na. Mahinahong sagot ni Daniel, iniiwasan ang kanyang mga mata. Tinatanong kita pa. Bakit mo siya pinaalis? She betrayed my trust. She betrayed this family. Sa wakas ay sumabog si Daniel. Ang sakit at galit ay bumuhos sa kanyang boses. Niloko niya tayong lahat. Tinitigan siya ni Zoe. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Hindi. Ikaw ang nanloko sa amin. Palagi na lang. Iniwan mo si Mama. At ngayon, itinabuhay mo ang nag-iisang taong nagparamdam sa amin na pamilya ulit tayo. Sinubukan ni Daniel na magpaliwanag, ngunit huli na. Ang mga salita ni Zoe ang nagsilbing mitya. Sinira mo ang lahat. Sigaw ng dalagita, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sana hindi ka na lang namin naging ama. Tumayo si Zoe at tumakbo paakyat sa kanyang kwarto. At ang malakas na kalabog ng pinto ay ang huling narinig sa gabing iyon. Naiwang mag-isa si Daniel sa malawak na hapag, napapaligiran ng pagkain na walang gustong kumain. Ang mga salita ni Zoe ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat isa ay parang isang matalim na punyal. Samantala, sa isang maliit at masikip na kwarto, sa isang magulong barangay, nakaupo si Grace sa gilid ng kanyang kama. Ang mga damit niya ay nakatambak pa rin sa isang bag. Hindi pa niya inaayos. Wala siyang iyak. Wala siyang salita. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Pakiramdam niya ay piniga ang kanyang puso hanggang sa wala nang matirang emosyon. Kumatok sa kanyang pinto si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya sa ibaba at ang tanging kaibigan niya sa Maynila. Pumasok ito. May dalang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Hiha, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang itsura ni Grace, ang kawalan. Hindi nagtanong si Aling Nena kung anong nangyari. Hindi niya inusisa ang sakit. Naupo lang siya sa tabi ni Grace at inilapag ang mainit na mangkok sa kanyang mga kamay. Kumain ka muna, mahinahon niyang sabi. Walang problemang hindi kayang ayusin ng mainit na sabaw at isang buong gabi ng tulog. Hinawakan ni Grace ang mangkok. Ang init nito
ay bahagyang gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Tumingin siya kay Aling Nena at doon, sa wakas, isang luha ang pumatak. Magiging maayos din ang lahat, bulong ulit ni Aling Nena, sabay tapik sa kanyang balikat. Lumipas ang mga araw na parang mga multo sa loob ng mansyon. Ang bawat isa ay gumagalaw sa kani-kanilang mundo ng kalungkutan. Para kay Zoe, ang galit niya sa kanyang ama ay isang kalasag para itago ang mas malalim na sakit, ang pangungulila. Pangungulila sa kanyang ina. At ngayon, pangungulila kay Grace. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang mga salitang sinabi niya sa kanyang ama ay bumabalik sa kanya. Kahit gaano siya kagalit, may bahagi sa kanya na nasasaktan din para dito. Sa paghahanap ng kahit anong koneksyon sa nakaraan, sa isang panahong buo pa sila, umakyat siya sa attic. Maalikabok at madilim ang silid, puno ng mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela. Sa isang sulok, nakita niya ang mga personal na gamit ng kanyang ina na maingat na inilagay sa mga kahon. Isa-isang binuksan ni Zoe ang mga ito. Mga lumang photo album, mga damit, mga libro. Hanggang sa nakita niya ang isang bagay na pamilyar. Isang kahon na gawa sa kahoy ng nara. Makinis at madilim ang kulay. Ito ang paboritong kahon ng kanyang ina, si Isabella. Palagi itong nasa tabi ng kanyang kama, ngunit hindi niya kailanman ipinakita kung ano ang laman. Sabi niya, ito raw ang kanyang treasure chest of memories. Nanginginig ang mga kamay ni Zoe habang dahan-dahan niyang binubuksan ang takip. Ang unang nakita niya ay isang tumpok ng mga liham, nakatali ng isang kupas na ribon. Kinuha niya ang isa. Ito ay sulat kamay ng kanyang ina para sa kanyang ama. Mahal kong Daniel, basa ni Zoe sa isip. Isa na namang gabi na wala ka sa tabi ko. Alam kong abala ka sa trabaho. Alam kong ginagawa mo ito para sa amin. Pero minsan, ang kailangan ko lang ay ang kamay mo, hindi ang kayamanan mo. Napaluha si Zoe. Dito pala itinatago ng kanyang ina ang lahat ng sakit at pangungulila nito. Sa ilalim ng mga sulat, may mga maliliit na bagay. Isang tuyong bulaklak ng sampagwita, isang tula na isinulat sa isang piraso ng tissue, at isang maliit na bulaklak na gawa sa papel. Pamilyar ang bulaklak na iyon. Parang nakita na niya ito dati. Pagkatapos, nakita niya ang isa pang tumpok ng papel. Hindi ito mga sulat. Ang mga ito ay maiikling, "Thank you" notes. Salamat sa pagkanta mo para sa akin kanina, Grace. Kahit sintonado, gumaan ang pakiramdam ko. Grace, salamat sa ginawa mong paper flower. It reminds me that beauty can be found even in simple things. Dear Grace, you have a beautiful smile. It's like sunshine after a storm. Huwag mong hahayaang mawala yan. Natigilan si Zoe. Grace, ang parehong Grace. Siya pala ang kasama ng kanyang ina sa ospital sa mga huling araw nito, sa mga panahong abala ang kanyang ama sa pagpapalago ng kanilang imperyo. Ngunit may isa pang folder sa pinakailalim ng kahon. Mas makapal, mas luma. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga legal na dokumento, mga titulo ng lupa, mga abiso ng eviction. At sa lahat ng papel, naroon ang pangalan ng isang pamilya, Reyes, San Mateo, Batangas. Ang buong kwento, ang buong katotohanan. Hindi lang pala biktima si Grace, siya ay isang anghel. At ang pamilya nila, sila ang dahilan ng kanyang paghihirap. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Zoe. Ang bigat ng lahat ng ito ay halos magpabagsak sa kanya. Dali-dali niyang isinilid pabalik ang lahat sa kahon. Tumakbo siya pababa. Ang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Nanginginig. Umiiyak. Binuksan niya ng malakas ang pinto ng study ng kanyang ama. Nakita niya itong nakaupo sa dilim, nakatingin sa kawalan. "Papa," sabi niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Inilapag niya ang kahon sa mesa. "Kailangan mong makita to." Tumingala si Daniel, ang mga mata ay pagod at walang buhay. "Nagkamali ka.
Humagulgol si Zoe. Nagkamali tayong lahat. Sa simula, ayaw maniwala ni Daniel. Isa na namang laro. Isang paraan ni Zoe para saktan siya. Zoe, tama na, sabi niya. Ang boses ay pagod. Basahin mo, pa. Pagpilit ni Zoe, itinutulak ang kahon palapit sa kanya. Please. Dahil sa desperasyon sa mga mata ng kanyang anak, kinuha ni Daniel ang unang tumpok ng mga sulat. Ang sulat kamay ni Isabela. Bawat salita ay isang pamilyar na haplos at isang masakit na alaala. Binasa niya ang tungkol sa kalungkutan ng kanyang asawa. Ang mga gabing nag-iisa ito. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik. Ang pamilyar na bigat ng pagsisisi. Pagkatapos, kinuha niya ang mga thank you note. Ang pangalang Grace ay paulit-ulit na nabanggit. Binasa niya ang tungkol sa isang paper flower at doon, sa ilalim ng mga sulat, nakita niya ito. Isang maliit, bahagyang nayuping bulaklak na gawa sa papel. Ang parehong bulaklak na itinuro ni Grace sa kambal kung paano gawin. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang likuran. At sa kanya binuksan ang huling folder. Ang mga dokumento ng Montenegro Holdings, ang San Mateo Project, at ang pangalan ng pamilyang nawalan ng lupa. Pamilya Reyes, ang dalawang katotohanan, isang katotohanan ng kabutihan at isang katotohanan ng kasalanan, ay bumangga sa kanyang isipan na parang dalawang tren. Nagkabuhol-buhol ang lahat. Si Grace, ang yaya. Si Grace, ang anghel ng kanyang asawa. Si Grace, ang biktima ng kanilang kumpanya. Diyos ko, anong nagawa ko? Ang ingay ng komprontasyon ay umabot sa tenga ni Doña Victoria. Bumaba siya para sawayin si Zoe, ngunit natigilan siya nang makita ang itsura ni Daniel at ang kahon na nasa mesa. Ang kahon ni Isabela. Daniel, anong gulo to? Tumingala si Daniel. Ang mga mata niya ay namumula. Hindi sa galit, kundi sa matinding sakit at kahihiyan. Itinulak niya ang mga dokumento ng San Mateo sa tapat ng kanyang ina. Alam niyo to, ma? Tanong niya. Ang boses ay basag. Alam niyo na ang pamilya niya na tayo ang... Hindi makapagsalita si Doña Victoria. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na pag-amin. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Sumigaw si Daniel. Sa wakas ay bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Hinayaan niyo akong itaboy siya. Hinayaan niyo akong husgahan ng isang ang taong kasama ng asawa ko nung wala ako. Bakit, ma? Dahil pinoprotektahan kita. Ang pamilyang ito. Depensa ni Doña Victoria. Ang kanyang pag-composure ay nagsimulang gumuho. Akala ko naghihiganti siya. Nagagamitin niya ang nakaraan laban sa atin. Ang nakaraan na tayo ang may gawa. Sagot ni Daniel. Walang kaaway dito, ma. Tayo. Tayo ang sarili nating kaaway. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang pigil na pag-iyak ni Zoe at ang mabibigat na paghinga ni Daniel. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, umupo si Daniel. Ang galit niya ay napalitan ng isang malalim na pagod. Kinuha niya ang maliit na paper flower na gawa ni Grace para kay Isabela. Pinagmasdan niya ito sa kanyang palad. Isang bagay na napakasimple, ngunit may bigat ng buong mundo. Ang kanyang mga daliri, na sanay humawak ng milyon-milyong pisong kontrata, ay nanginginig habang hawak ang isang piraso ng papel. Isang simbolo ng kabutihan na kanyang dinuraan. Isang simbolo ng kasalanan na kailangan niyang harapin. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mukha ay nagbago. Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumingin siya kay Zoe at pagkatapos ay sa iba pa niyang mga anak na tahimik na pala na nanonood sa may pintuan. Pupuntahan ko siya, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit buo. Itatama ko ang lahat ng ito. Ang amoy ng usok mula sa mga nag-iihaw sa kalsada, ang ingay ng mga batang naglalaro ng tumbang preso,
Ang sigawan mula sa mga bahay na halos magkadikit-dikit. Ito ang mundo ni Grace. Isang mundong milya-milya ang layo mula sa tahimik at malawak na hardin ng mga Montenegro. Nakatayo si Daniel sa gilid ng kalsada, suot ang kanyang mamahaling suit na ngayon ay mukhang hindi bagay sa lugar. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang bilyonaryong si Daniel Montenegro nasa gitna ng isang magulong barangay. Para siyang isang ibon na naligaw ng pugad. Nakita niya si Grace. Nakasuot ito ng simpleng duster. Ang buhok ay nakatali lang. Tinutulungan niya si Aling Nena na magligpit ng mga pinagkainan sa labas ng karinderya. Nagtatawanan sila. Sa kabila ng lahat, mukha itong payapa. Isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ni Daniel. Hindi siya lumapit agad. Pinanood niya lang ito mula sa malayo. Bawat tawa ni Grace ay parang isang dagdag na sampal sa kanyang mukha. Isang paalala ng kasiyahang kinuha niya mula sa kanyang mga anak. Nang matapos silang magligpit at pumasok sa loob, doon lang siya huminga ng malalim at naglakad palapit. Narinig ni Grace ang tunog ng mamahaling sapatos sa sementadong sahig. Paglingon niya, natigilan siya. Si Daniel, nakatayo sa pintuan ng karinderya. "Mr. Montenegro," sabi ni Grace, ang boses ay mahina. Ang dating sakit ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasama ng pagtataka. "Anong ginagawa niyo dito?" Tumingin si Daniel sa paligid, sa mga matang nakatingin sa kanila. "Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang." Lumabas sila at naglakad papunta sa isang maliit na parke sa di kalayuan. Umupo sila sa isang bangkong kinakalawang na. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng syudad. "Nahanap namin ang kahon ni Isabela," basag ni Daniel sa katahimikan. Hindi kumibo si Grace. "Alam ko na ang lahat, Grace." Huminga siya ng malalim. Tila ba nag-iipon ng lakas. "Alam ko na kung sino ka sa kanya. Alam ko na rin ang tungkol sa San Mateo. Walang pagtatanggol. Walang palusot. Isang diretsong pag-amin." "Hindi ko alam kung paano magsisimula." Patuloy niya. Hindi tumitingin kay Grace, kundi sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod. "Ang sorry ay parang masyadong maliit na salita para sa lahat ng pinsalang nagawa ko. Nagkamali ako bilang isang boss. Nagkamali ako bilang isang ama. At nagkamali ako bilang isang tao." Tumingin siya sa wakas kay Grace. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang bilyonaryo. Ito ay mga mata ng isang lalaking wasak, puno ng pagsisisi. "Hindi pera ang dala ko, Grace. Kahihiyan ko lang ang dala ko." Nagulat si Grace sa kanyang narinig. Inaasahan niya ang galit, ang pagdedepensa. Ngunit hindi ito. Ito ay isang taong hubad sa lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan. "Hindi ako naparito para hilingin sa iyong bumalik ka," sabi ni Daniel. "Hindi ko yun deserve. Hindi yun deserve ng pamilya ko. Naparito ako para humingi ng tawad, para sa paghuhusga ko sa iyo, para sa sakit na idinulot ko, at para sa kasalanan ng pamilya ko laban sa pamilya mo. Maraming taon na ang nakalipas." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Grace ay nakatingin lang sa malayo. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitimpi ay bumalik sa kanya. Tumingin siya kay Daniel, diretso sa mga mata nito. Ang kanyang tingin ay kalmado, ngunit may bigat na hindi masukat. "Mr. Montenegro," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi nanunumbat, ngunit matatag. Ang kapatawaran, hindi basta-basta ibinibigay, pinaghihirapan yan. Ang mga salitang binitawan ni Grace ay hindi pagtanggi. Para kay Daniel, iyon ay isang hamon, isang daan, na kailangan niyang tahakin. Hindi na niya kinulit si Grace na bumalik. Sa halip, umuwi siya at nagsimulang kumilos. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang mga abogado, hindi para magdepensa, kundi para umamin.
Hanapin ninyo ang lahat ng pamilyang naapektuhan ng San Mateo Project, utos niya. Gawan ninyo ng paraan para makabawi tayo. Isang foundation, livelihood programs, scholarships, I don't care how much it costs. Just make it right. Ang pangalawang ginawa niya ay umupo kasama ang kanyang mga anak. Walang mga yaya, walang mga kasambahay. Siya lang at sila. Nagkamali si Papa. Sabi niya, tinitingnan ang bawat isa sa kanila. At gagawin ko ang lahat para itama yon. Sinimulan niyang gawin ang mga bagay na hindi niya kailanman ginawa. Hinatid niya sila sa eskwela. Tinulungan niya si Maya sa kanyang pagguhit. Kahit hindi siya marunong, nakipaglaro siya sa kambal. At umupo siya sa labas ng kwarto ni Zoe. Kinakausap ito kahit hindi siya sinasagot. Unti-unti, ang yelo sa loob ng mansyon ay nagsimulang matunaw. Isang araw, nakatanggap si Grace ng isang sulat. Hindi ito galing kay Daniel, kundi sa isang foundation na itinatag ng Montenegro Holdings. Isang formal na paghingi ng tawad at isang alok ng financial restitution para sa lupang nawala sa kanila. May kasama itong alok ng scholarship para tapusin niya ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos noon, si Aling Nena ang nilapitan ng mga tao mula sa Montenegro. Inalok siya ng tulong para palakihin ang kanyang karinderya. Utos daw po ni Sir Daniel, sabi ng mga ito. Sabi niya, alagaan niyo raw po ang kaibigan ng pamilya namin. Nakikita ni Grace ang mga pagbabago. Naririnig niya ang mga kwento. Ang pagpapatawad ay hindi na isang salita lamang. Nagiging isa na itong aksyon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda sa karinderya, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat. Bumaba ang 5 magkakapatid. Sa likod nila, si Daniel, na nanatili sa tabi ng sasakyan, nagbibigay sa kanila ng espasyo. Unang lumapit si Sofia. May dala itong isang maliit na cactus na namumulaklak na. Para sa'yo, Mommy G, sabi nito. Sumunod ang kambal. Dala ang isang paper flower na sila mismo ang gumawa. Si Maya, dala ang isang drawing, isang pamilya na may 7 tao. Lahat ay may mukha na, at lahat ay nakangiti. Huli si Zoe, wala siyang dalang kahit ano. Tumayo lang siya sa harap ni Grace. We miss you, bulong niya. Bumalik ka na please. Tumingin si Grace sa mga bata. Pagkatapos, tumingin siya kay Daniel sa di kalayuan. Nakita niya ang pag-asa at takot sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. Babalik ako, sabi niya sa mga bata. Pero hindi bilang yaya ninyo. Tumingin siya kay Daniel. At hindi bilang empleyado niya. Ngumiti siya. Babalik ako dahil pamilya ko kayo. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ay hindi natahimik. Napuno ito ng tawanan. Ang hapagkainan ay palaging kumpleto. Si Grace ay bumalik na sa pag-aaral, hatid sundo ni Daniel. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang nabuo, hindi sa abo ng nakaraan, kundi sa pundasyon ng paggalang at pangalawang pagkakataon. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin at pinapanood ang mga batang naglalaro, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Grace. Paano ako magpapasalamat sa'yo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Tumingin si Grace sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning. Maging mabuting ama ka lang sa kanila. Sagot niya. Sapat na yon. Dumating si Doña Victoria, dala ang isang tray ng merienda. Hindi pa rin siya ang pinakamalambing na lola, ngunit wala na ang dating lamig sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang tray at tahimik na umupo kasama nila. Isang tahimik na pag-amin ng kanyang pagkatalo at pagtanggap. Ang nangiti ay bumalik na sa mansyon ng mga Montenegro. Isang ngiting pinaghirapan. Isang ngiting buo at totoo. Isang taon ang lumipas. Ang dating malamig na mansyon ng mga Montenegro ay isa ng tunay na tahanan. Sa mga dingding nito, hindi na mga mamahaling painting ang sentro ng atraksyon, kundi mga naka-frame na drawing ni Maya,
mga litrato ng magkakapatid na tumatawa, at isang malaking family portrait sa gitna ng sala. 7 sila. Lahat ay nakangiti. Si Grace, na may hawak ng diploma sa psychology, ang naging puso ng tahanang yon. Hindi niya pinalitan si Isabella at hindi niya sinubukang palitan ito. Sa halip, gumawa siya ng sarili niyang espasyo, isang espasyo ng init, pag-unawa, at walang katapusang pasensya. Tinuruan niya ang mga bata kung paano muling magtiwala at tinuruan niya si Daniel kung paano muling magmahal. Mommy G, sigaw ni Sofia mula sa hardin. Tingnan mo, mas marami ng bulaklak ang cactus natin. Lumabas si Grace sa balkonahe, kasunod si Daniel. Niyakap siya nito mula sa likod. Sa ibaba, ang 5 magkakapatid ay naglalaro. Ang kanilang mga tawanan ay musika sa pandinig. Naalala mo ba? Bulong ni Daniel sa tenga ni Grace. Ang unang beses na nakita kitang ngumiti kasama si Sofia sa hardin na to. Ngumiti si Grace. Oo naman. At naaalala ko rin ang tingin ni Vanessa pagkatapos noon. Natawa sila pareho. Si Vanessa ay matagal nang naging bahagi ng nakaraan. Matapos putulin ni Daniel ang lahat ng koneksyon sa negosyo at lipunan, nawalan ito ng kapangyarihan at impluensya. Ang galit na dating naramdaman ni Grace para sa kanya ay napalitan na ng awa. Pinatawad mo na ba talaga kami? Tanong ni Daniel. Ang boses ay seryoso na ngayon. Tumingin si Grace sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, Daniel. Ito ay pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na kayang manakit pa sa'yo sa kasalukuyan. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel at idinikit ito sa kanyang puso. At dito, matagal nang payapa. Nahanap niya ang kapayapaan, hindi dahil sa perpekto na ang lahat, kundi dahil natutunan nilang yakapin ang kanilang mga di kasakdalan. Natutunan nilang ang mga sugat ay maaaring maghilom at ang mga pagkakamali ay maaaring maging pundasyon ng isang mas matatag na simula. Mula sa ibaba, sumigaw si Zoe. Papa, Mommy G, baba na kayo. Kakain na. Ngumiti si Daniel. I love you, Grace Reyes. I love you, Daniel Montenegro. Magkahawak kamay silang bumaba para saluhan ang kanilang magulo, maingay, at higit sa lahat, masayang pamilya. Sa paglubog ng araw, ang mga sinag nito ay tumama sa kanilang family portrait. Isang larawan hindi ng isang bilyonaryo at ng kanyang mga tagapagmana, kundi ng isang pamilyang nabuo muli mula sa mga piraso ng pagkasira, pinatibay ng pagpapatawad, at pinag-isa ng isang pag-ibig na dumating sa hindi inaasahang anyo. Nagpapatunay na kung minsan, ang taong nagmula sa pinakamababang kalagayan ang siyang nagdadala ng pinakamatinding liwanag. At dito nagtatapos ang kwento ni na Teresa at Ramon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal na puso, sa pagsama sa amin hanggang sa huling sandali ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Teresa, ang bawat luhang hindi niya maiyak, at ang bawat tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang mga ganitong kwento ay madalas hango sa mga totoong pighati at pagbangon na nasasaksihan natin sa ating paligid. Ito ang nagpapatunay na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang butil ng pag-asa na itinatanim sa lupang minsang tinuyot ng sakit. Ito ang nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisilay na pangalawang umaga. Kaya't iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw si Teresa, sa kabila ng lahat ng sakit, kaya mo bang buksan muli ang iyong puso para sa pangalawang pagkakataon? Ano ang iyong saloobin? Ibahagi mo naman sa amin sa comment section sa ibaba. Ang iyong boses at kwento ay mahalaga. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso